Hello guys, so this is Herbert Forrest. So right now is nandito po tayo sa facebook.com/business. Okay, so kung gusto nyo pong mag-set up ng ads, meron kayo sa inyong business, okay, kung small business, so gusto nyo dumami yung benta nyo, magkaroon ng maraming customer, okay, is gumamit tayo nitong Facebook ads or ngayon is Meta ads na siya. Okay? So may dalawang platform sa Facebook na pwede natin gamitin. So ito pwede ko kung meron kang sariling business or kung ikaw naman ay isang agency or marami kang business. So I recommend na gumamit ka nitong business manager na. Okay? You can manage ad accounts, pages, and the people who work on them in one place, and it's free. Okay, so dito itong business manager. Kaya kaganda kasi kapag business manager, you need more than one ad account. So yung sa kasi nagkakaroon ka ng problem, na-disable yung Facebook ads mo. So kapag personal account yung ginagamit mo, kapag na-disable yan, hindi mo na siya magagamit. Okay, so tulad dito, okay, so kailangan is kumbaga aware ka sa mga ginagawa mo. So kailangan aware ka rin sa mga ads policy ng Facebook. Okay, para hindi ka magkaroon ng problema. So pwede mo dito support. Okay, so meron dito mga insight, mga creative guidance, mga video training na in-offer na libre si Facebook ads. Okay? So pag-create ng business manager, so click mo lang itong create account, then pilapan mo lang ito, dapat meron kang active email. So I recommend po na Gmail yung gamitin mo. But for now, okay, so gagamitin lang po muna natin itong Facebook/business. Okay po? So para makapag-create tayo ng ad, click lang natin itong create an ad. Yan. So, pagkatapos po na mapupunta tayo dito sa Facebook Ads Manager. Okay? So, bago lang tayo mag-continue, gusto ko lang i-share sa inyo itong natutunan akong 5 steps. Gusto inatin itong webinar sa ating mentor. Okay, so yung ginagawa nilang process is, una, nagre-research muna sila. Then secondly, meron silang funnel. So, ito yung funnel na ito yung website na kung saan kapag nag-visit sila sa website na yun, merong video sales page. Okay, so PSL, then meron nung explanation about your product or services. Okay, then nandun na rin yung ino-offer mo. Okay, so pwede na sila bumili sa website na yun. Then campaign, so ito na yun sa loob ng Facebook Ads Manager, gagawa ka na ng campaign mo, then magsiset up ka na ng targeting. So yung targeting is applicable lang po sa may mga website niya or sa may mga sales panel. Then ito na yung ads, ito na yung makikita ng mga audience natin, okay, o yung potential customer natin. So yung purpose kaya tayo nag-ads is makakuha tayo ng tao, ihinto sila din sa ads mo, and then mag-click sila. So, ito yung mga iba-ibang klaseng ads. So, meron dito, example, ano lang siya, simple picture lang siya, di ba? Then, meron dito yung headline niya, type simple recipe to get your summer body ready. And, yan, meron dito is real versus fake. So, parang ito, brand awareness, yun, di ba? Then, ito is ads about 360 learning. Nag-offer siya ng lead magnet, yung bibigay siya ng free ebook, and number, ito pang-apat, ayan, so nag-offer siya ng kanilang mga product na custom t-shirt naman, okay? Ayan, so gagawa ka ng branding, design, okay? So yan, so meron siya dito ng learn more. Ibig sabihin niya is, pagka-click niya, mapupunta sila sa sales panel ng customer. Okay, then ito, yun, sa lead magnet. So,
Kita ko lang yung sample ng isang sales funnel. So, pupunta tayo dito sa website. Ayan. So, yung sales funnel na tinatawag is okay. So, yung sales funnel na tinatawag is parang ganito siya. Okay, meron kang lead magnet. So, sa lead magnet, nagbibigay ka ng ebook, ng video training, ng audiobook. So, nagbibigay ka ng value sa mga maging subscriber mo or audience. Okay, sa dalawang purpose nito, ganda ng Facebook ads tapos makuha mo kasi yung leads. Okay? So, ang goal natin is mag-create muna tayo ng ads nga, then makapag-capture tayo nung leads, and then ma-convert natin ng into sales. Kaya nga dito meron ilalagay nyo yung email address sa pangalan, then meron itong nakaset up na automated follow-up emails na kung saan pinapollow nyo yung mga leads na pumasok dito para ibenta yung services or yung product. Okay, so ganun po yung ibig sabihin ng itong sales funnel. Okay? So balik po tayo dito sa ating process. So ngayon, magre-research muna tayo. Ang i-ads natin is Gmail. So para makapag-research tayo, pupunta lang tayo dito sa facebook.com/ads/library. So pagka nakapunta ka dyan, pwede mo i-select yung country mo, tapos all ads, and then yung keyword kung ano yung industry ng business mo. So halimbawa ngayon, ang gagawin natin ng ads is about gym equipment. So kapag tinay ko dito yung gym, yan, eto, lumabas lahat yung mga nag-run na ads. So pwede mo naman i-spy yung mga competitor mo. Okay, so tulad dito. So itong gym, ayan, so nag-offer, pinapakita nyo dito yung mga equipment niya. So kung gusto mo makita yung ads niya, so click mo lang yung pangalan ng ads niya, then click mo yung view ads or yung go to page. And kapag click mo yung go to page, makita mo yung listing page niya. Okay, so tingnan natin kung naka-boost post ba siya or Facebook. Ayan. So, yung nagdala na ads niya, wala siya dito sa, ito yata yun. So, check natin. View. Dito tayo sa CDPs. Ayan, merong dalawa yung kanyang nirara na ads, okay? So, about the page, saka itong isang ads na to, so check natin. Ayan, so ito yung ads na to. Okay, so I think naka-boost post lang siya. So wala din siyang website. Ayan, so binoost post niya lang to. Okay, then makita mo dito maraming mga inquiries. Okay, so yun po so yun, nakita natin kung paano siya mag-ads. So magkakaroon din kayo ng idea ano yung nilagay niyang ad copy. So ito po yung ad copy. Ayun, so yung kanyang call to action is yung send message. Okay, so kung gusto mo rin makita kung paano siya sumagot, so pwede kang mag-message dito. Okay, so wala din siyang autobot. Okay, so naka-natural lang siya. Set up yung ads niya. Hindi masyadong advanced yung ads niya. Okay, so yun. Then, balik na natin dito sa sales ads. Then, makikita nyo pa dito yung mga iba-ibang nag-run ng ads. Okay. Ayan, so tulad nito is meron siyang shop now. So, gumagamit to ng
discount coupon, nag-o-offer siya ng discount coupon para sa mga audience niya. And then, meron siyang website. Ayan, so meron siyang e-commerce store. Okay, nag-offer siya ng mga clothes, okay? Ayan, mga GMP, yun. Ayan, so itong mga to, yan, nag-offer siya din ng mga discount. So ito, gym din siya. Okay, so yan. So makita nyo kung paano sila mag-run ng ads. Ayan, so may mga website sila. So direct siya. Kapag na-click nila yung ads, mapupunta sila dun sa website nila. So yun po din. Ay naka-retarget nito kasi may website sila. So retargeting yun naman yung paglalagay ng pixel, okay, sa website mo. Ayan, then campaign, mamaya papalitan natin paano paggawa ng campaign. Then after the targeting is yung ads. So balik tayo dito. Okay, so paano naman yung paggawa ng campaign? So malimit, kapag gagawa ka ng campaign, yeah, ito yung campaign mo. Okay, si campaign 1. Meron kang tatlong ad set. Okay, so di ba kapag nag-set up ka, create campaign, tapos dito meron kang ad set. Yeah, so magte-testing muna tayo ng ads. So ito si ad set. Ad set 1. Ito si ad set 2. Ito si ad set 3. Tapos, sa tatlo na to, meron ka pang tatlo uling ads. So, ito na yung makikita ng audience. Okay? So, ito si ads 1. Ad 1. Ito si ad 2. Ito si ad 3. Yan, so same din. Ito, so tatlo din yung gagawin dito. Okay. Yan, tapos dito rin yung tatlo dito. Yan, so 1, 2, 3. So, pwedeng magkakaiba yung targeting, yung ano na, yung interest. Okay. Itong tatlo na to. So, bakit mo ito gagawin para at least na-testing mo nga kung alin ba yung para makakuha ka ng winning ads. Diba? So, yun po yung purpose nito. Then, pwede ka mag-set 3 days, 5 days. So, every 3 days, magpapatay ka ng mga pangit na ads. Okay? So, halimbawa, ito, walang inquiry. So, i-cross natin yan. Halimbawa, ito rin wala. Halimbawa, ito, may maganda sa tatlong to. Ito yung mas okay. Okay, so mag-iyon ka to, tapos ito, di ba, ito, pangit yun, pangit, ito, okay, ito, pangit, and then ito, okay yung ads. Okay, so i-run mo ulit siya, so I think 1 or 3 days ulit, then after that is, okay, ito, so tatlong yan, so pangit ito, tapos, ito, magbuga, tapos ito, pangit. So, ibig sabihin natin yung magiging, winning ads mo. So, ito na yung dito ka na mag-scale ng budget para magtuloy-tuloy yung ads mo. Okay, then after that, pwede kang gawa ng panibagong campaign ulit para doon sa second testing ulit. Okay, so ganun po yung halos ginagawa. Yung mga mentor ko, yun ang natutunan ko. So, balik tayo ngayon dito sa Ads Manager.
So, nandito tayo sa Ads Manager. So, click lang natin itong create. So, ito yung pag-create ng campaign. So, go to, so kailangan daw yung account overview muna. Ayan. So, skip mo na ito, pwede namang mamaya or pwede mo nang i-add yung payment method mo. Okay? Ayan, so pwede kang gumamit ng GCash, Paymaya, or credit card. Please, pwede po natin GCash. Ayan, so halimbawa dito maglalagay tayo 300. Just click lang natin itong continue, okay? Yeah, so tapos, kung GCash na gagamitin mo, meron sa authentication code. Then click na yung next. Then enter mo lang yung password mo. And intake. Yan, then babayaran mo na yung ads. So, loloadan mo yung wallet mo kay Facebook, okay? Then, click mo lang continue. Ayan, so pumasok na dito yung payment niya. So, balik tayo sa ating pag-create ng campaign. So, click mo lang yung button na kulay green. So, kung mobile yung gamit nyo, pwede nyo install yung Meta Ads Manager or yung Facebook Ads Manager, okay? Yung app. And then, pwede tayong gumamit ng brand awareness kung gusto mong makilala mo yung page mo. Yung traffic, so ginagamit ito kung meron kang website, meron kang app, okay? So, engagement, ang goal mo is makakuha ng like, ng comment, ng share. So, video views, kung meron kang videos, so goal mo makakuha ng maraming manonood ng video mo. So, lead generation, kung gusto mong makuha yung mga phone number nila, email address, so messages, yeah, so people ads that allow them to engage with you on Messenger. So, dito meron yung Messenger na button, yung ads mo. Okay, so ito yung gamitin natin. Then, click lang natin itong name of campaign. So, halimbawa, J1, okay? Add set J1 din. Tapos, add din J1. Okay? Then, click lang natin yung campaign. Then, click lang natin itong next. Pag click natin itong next, mapupunta na tayo dito sa ad set. Okay, so ito yung ad set.
ito yung kung saan ay magsiset up ka na ng audience mo. Okay? Yan, kung kailang mag-run yung ads mo, so ilalagay mo lang dyan yung date. So, di ba, today, so sabihin natin mag-run ko na 12 noon. Yan. Tapos, kung kailan siya magtatapos. So, sabihin natin 3 days. So, kung 25, 26, 27, 26. Okay? So, hanggang 28 ng 12 noon. So, 3 days. Okay? Then, after that, dito sa baba, ito na yung magsiset ka naman ng audience. So, yung default niya is 18 to 65. So, papalitan natin yan. So, depende doon sa product na ina-offer mo. Okay, so, halimbawa, ito, targetin natin. So, pati yung location, so, depende rin. Okay? So, halimbawa, dito, target natin, NCR. Manila. Ayan. Then, Central Luzon. Tapos, may kita mo dito sa right side, yung audience definition, okay, so yan, so nasa 22 million. 26 million. So, napakarami. So, kailangan natin pababahin pa yan. Okay? So, kailangan target pa natin yung mas mababang audience. Kasi hindi naman lahat ng mga yan bibili tayo nga. Naka-80 to 65 tayo. So, palitan natin ito ng sabihin natin 30. 32, sabihin natin 55, okay? So, medyo bababa na ngayon yung ating audience. So, nasa 9.8. So, dapat bababahin pa natin yan. So, kailangan tayo ayan, so mag-cost of audience, okay? Or dito sa detail targeting. Isa natin yan. Yes, so ito, Chini. Ito ay mga mahilig mag-word Chini. So, ito yung mga sikat na Chini. So, click mo lang ito suggestion kung wala ko masyadong alam. So, 24 hours fitness, bodybuilding, may mag-physical exercise, physical fitness, physical exercise. Ayun, so medyo lumito siya ngayon yung ating audience na nasa 6.9. So, palilitin pa natin yun. So, diba, may mag-running. Diba? Kaya na natin din natin yung business. Ayan, may small business. Ayan, so limit siya ng 7.2. Limit sa doubt. Health and wellness. So, nasa 7.
6.4 million to 8.7K. So please, pagkaan nyo pa ng mga mas mababa pa daw para targeted talaga. Ayan, entrepreneurship. So tingnan natin kung bakit tapos siya. Ayan, so 7.7 sa tumaas siya. Mahilig mag-jogging. So at least dapat nandito sa gitna yung so your audience selection is very broad. Pero kung kaya pong pababa nito, so mas maganda. Okay? Ayan, so sabihin muna natin okay na yun. Ayan, so sabi niya dito, ma-reach is babies PV10. So minsan hindi rin accurate po. Ayan, so manual placement, so pipili ka kung saan siya ipapaget yung audience mo. So natin yung Instagram. So yun, so yung estimated daily result natin, dumidepende yun dun sa budget mo, or dun sa fee. So sigmunin natin itong audience na to. Or pwede pa natin uling pababain to, so sabihin natin 35. Ayan, so bumaba siya ng 5.3. Pababaan pa natin ito na 50. Ayan, so nasa 4.5 million na yung ating target. Then after that, sige natin itong audience. So audience 35 to 50. Then see. Then after that is next. So mapupunta na tayo doon sa makita ngayon ng ating audience. Okay? Okay, so pwede single image or video. So select tayo ng video. Okay, so upload lang tayo. Okay, so ilalagay natin animated video, okay? Yun. So, makikita mo siya ngayon dito sa right side, yung preview ng ads. Okay? Tapos, ito yung primary text.
So, dito mo na ilalagay ngayon yung caption ng ads mo or ad copy na tinatawag. So, meron na akong pin-repair na ad copy. I-paste mo lang siya dito. Tapos dito sa headline, ito na yung sa chatbot, yung call to action mo, so pwede mo yung palitan. Okay? So yun, so makikita mo siya, meron siyang 5 stars, ibig sabihin parang trusted ka. So meron 5 star review, parang gano'n, para mas maingan yung audience, okay, mag-click. Then after that, kapag nag-click sila ng send message, so pwede ka ngayon gumawa dito ng sarili mong reply. Okay, so halimbawa dito, pwede kang gumawa ng bago, click. They offer health and fitness. Ayan, tapos sa halimbawa dito, lagyan natin how to contact. Ayan. So, pwede mo ilagay yung phone number mo. Ayan. Tapos, ayan. So, pwede mo na i-close yung mga ibang question. Then, pwede mo lagyan yung title, yung save template mo. Click mo lang yung save and finish. Then, after that, click mo na ngayon yung publish. Okay? So, click ko lang yung publish. Ayun, so meron na tayo ngayong isang naka-publish na ad, na isang ad from ad set 1. Ayan, so ngayon under review yung ads natin. Ayun, so bid strategy, lower cost. Oh, nagano siya, 400. So kailangan bigyan natin ito ng yung budget natin, daily 100.
So yun, so nagkaroon tayo ng problem. So advertising access is restricted for security purpose. So kailangan kasi ma-confirm mo yung identity to run an ads and manage ad accounts. So kailangan mo lang dito magpadala ng IDs. Confirm mo lang itong identity. Then after that, check mo yung Facebook na kung totoo ang tao. So yun. So isa pa sa mga requirements, dapat yung gagamitin mo dito ang account is ikaw mismo kung ano yung totoong pangalan mo. Okay? So yun yung gagamitin mo para pag-run ng ads. Kasi nga madi-disable yung account mo. Okay? So, ganun siya ngayon. Kung gusto mong sundan itong tinuturo kong strategy kanina, yung meron ka yung campaign. So, ito nga yung campaign, di ba? Ito meron kang AdSense. Ad set 1, ito na-set up na natin. Meron tayong isang ad 1. So ngayon, maglalagay ka na lang dito ng ad 2. Pwede itong image. Yung kanyang ginawa natin isang video ad, then pwede itong dalawang image. Then, kapag ka nag-set up ka ngayon, yung panibagong ad set, so punta lang dito sa ad set and then ayan, so na-disable kasi yung account natin. Ayan, so meron ditong duplicate. Okay, so pwede mong i-duplicate itong ad set. Ayan, hindi natin ma-duplicate dahil nga na-disable tayo. Ayan, so ganun po siya. So kailangan nila siya i-duplicate tapos click nila yung edit yung ads na yun. Okay po? So para makuha nyo itong strategy na to na pwede ka mag-set up ng tatlong ad set at sa bawat ad set mag-set up ka ng tatlong ads na makikita ng mga audience natin. Okay, so I hope na meron kayong natutunan dahil sa ating mixing tutorial or pag-share ko nitong pag-set up nitong ads kung paano mag-set up nitong ads sa Facebook. Okay? So ang gamit natin is desktop or computer. Desktop. So right now ang gamit ko is laptop. Okay, so magkaiba yan kung mag-set up kayo sa mobile. So i-download nyo yung Meta Ads Manager mo.